Ng malawak na gubat na matatagpuan sa labas na kahariang Albania ay may isang binatang nakagapos sa puno ng higera. Ang gubat ay pinamumungara ng mababangis na hayop, nakalulunas na ahuni ng mga ibon, naglalaki ang mga punong kahoy na may masangsang na amoy. Ang binatang nakagapos sa higera ay si Florante na maihiyambing kay Adonis. Anak siya ng mag-asawang Duque Briseo at Prinsesa Floresca na kapwa taga Albania. Si Adolfo na sukaban ang pumatay ng kanyang amang hari. Si Laura naman ang kanyang kasintahan ay inagaw din kay Florante at pinapatay pa nito ang ama nito na si Haring Linceo. Isko! Biglang nanumbalik sa gunita ng binata ang ilang bahagi ng lumipas. Ang bawat sandali na nakakapiling ay tumbas ng maraming taon. Huwag kang mag-alala, Ginang Sidora. Ito ang mga bulaklak upang magpasiyak na. Maraming sa'yo. Ito ang espada. Itago mo iyan para sa pakikipagdigmaan. Huwag kang mag-alala, mahal kong Lola. Hindi ako mapapahama sa pakipagdigma ko. Matakot, ligtas ka na sa panganib. Oo, isa akong Moro, nakaaway ng iyong lahi. Subalit, ngunit sa At gayon nga, ikinwento ni Florante ang kanyang naging buhay kay Aladdin. Mula pagkabata hanggang sa naging kalagayan niya sa kasalukuyan ngayon. Noong musmus pa lamang si Florante ay ikinuwento ng kanyang ina na siya ay muntikan ng madagit ng buitre. Buti na lamang ay nandiyan ang kanyang pinsan na si Menalipo. Florante! Anak ko! Ano po ang bahala sa buwito nila yan? Opo, aking prinsesa. Labing-isang gulang si Florante nang pumasok sa Atenas. Si Antenor ang kanyang guro. Naging kamag-aral niya si Adolfo na anak ni Conde Sileno. Buwaran si Adolfo sa kabaitan sa klase. Ngunit sila ay hindi naging malapit sa isa't isa. Pagkaraan ng 6 na taon ay natuto si Florante ng astrolohiya, matematika at filosofiya. Ang ating mahal ay magkakaroon ng konsensya habang sa kabayan rin ay asa. Florante, mabili ikaw bless ang iyong tawag. Matauhan naman na rin ang iyong asa ang tawag ka ng iyan. Patuloy ang kanilang paghahanda. Lahat ay masaya maliban kay Adolfo. Isang araw bago pa simulan ang pagtatanghal, si Adolfo ay hindi dalawin ng antok.
Laging sumasa isip niya ang may itim na balak kay Florante. Bukas, magiging galang ang magiging din. Bukas. At nang dumating na ang pagtatanghal ng dula, ipinakilala ang pangunahing tauhan ng kasaysayan, si Florante. Mabuhay si Florante! Mabuhay! Simula na ang ating dula, kaya lahat ay pumesto na. At sa kalagitnaan ng kanilang pagtatanghal, Anong nangyayari dito? Bakit, Adolfo? Anong pinakamot pa rin ang iyong kababayan? Sa kang habang, ulubog at sakib, patayin si Adolfo, patayin ang suka! Sa galit at selos ni Adolfo, nagawa niyang pagtangkaan na patayin si Florante. Kaya nga, hindi na nagtagal ay pinaalis sa Atenas si Adolfo at pinauwi sa Albania. Ipagpatawad mo po ang aking pangamal. Nagsulat po galing kay Luke Jose. Narito ako. iyan ang katotohanan, anak. Pumanaw na ang iyong ina. Hindi ko na ito ipinaalam sa iyo noon upang huwag masira ang iyong pag-aaral. Ang iyong ama, Duke Briseo. Wala nang mahal kong ina o mga bigil namin. Lakasan mo akong loob, Florante. Kailangan yung makalimutan. Napatingin sa malayo si Florante na wari ay natatanaw ang larawan ng kanyang ina. Ina, bakit hindi mo na maintindihan? Huwag ka masyadong malambay, pagkain na yun. Hindi makakatulong sa inyong katawan. Hindi mo kalimutan. Salamat sa iyong paanan. Nakaraan pa ng 2 buwan, dumating ang ikalawang liham ni Duke Briseo. Uwi na po ako. Florante, sa pagbalik mo sa Albania, ay tatandaan mo mayroon kang isang kalaban. Ang iganti ni Adolfo ay pagkaingatan mo. Kung ikaw ay sa lubukin man nakikinig, mag-ingat ka, pero huwag ka magpaparata. Lagi mo siya ang iyong sandata. Salamat po. Hindi na hinintay ni Antenor na tanungin siya ng dalawa. Noon din ay pumayag na sumama si Menandro kay Florante. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sila ay nakarating na sa Albania. Duke Briseo, nakakita mo yung anak si Florante. Ama ko, dito ako tayo ngayon kapatid ko. Kung sila natin. Anak ko, sinubok tayo ng tadhana. Ama ko, may baka na nakapala ako. Naibigan ko sa kanya. Maraming kaibigan. Tuluyang nag-usap ang mag-ama hanggang Ano po ang sugo? nalaman ni na Florante at Duque Briseo na nanganganib ang Crotona. Kinailangan nito ang tulong ni Haring Linceo, kaya naman ay Hindi nag-aksaya ng sandali ang mag-ama.
Noon din ay nagsadya sila sa palasyo ni Haring Linceo at nang magkaharap sila ay, Mabuti at nagsadya ka agad sa akin. Ang Crotonon ay nangangailangan ng ating tulong. O Duke, sino ang binatang kasama mo? Nag-usap na nga si Haring Linceo at Duke Bliseo. Ipinakilala niya ang kanyang anak at doon ay ginawa si Florante bilang general ng hukbo ng Albania. Habang sila ay nag-uusap, dumating ang anak ni Haring Linceo na si Laura. Narito pala kayo, mahal kong ama. sa kagustuhan na rin ng hari, ang magandang si Laura ay nakaumpok nila sa pag-uusap na iyon, kakaibang damdamin ang nadama ni Florante. Halos litong-lito at dituwid magsalita si Florante at laging sumusulyap sa kagandahan ni Laura. At dilingid sa kanya ay gayon din ang nadarama ni Laura. Napakaganda niya. Ano kaya itong nararamdaman ko? Pag-ibig na ba ito? Kay gisig na binata, sino kaya siya? Unang pagtingin pa lamang ni Florante ay napaibig na agad siya kay Laura. Kaya naisipan niya na ipagtapat ang kanyang damdamin bago pumunta sa labanan. Kung hindi mo mababatid na ito ay aking iniibig, Laura. Laura, iniibig kita. At kung hindi kalabisan ay nais kong bago ako magtungo sa larangan ay bigyan mo ng liwanag ang isinamo ko. Hindi ko nais na lumisan kang malungkot, Florante. Kay ligaya ko, sapat na ang mga luhang iyan upang sabihin kong ako ang pinakamapalad sa daigdig. Florante, lumakad ka na at umaasa kang patnunubayan ka ng aking mga dalanina. Ang iyong pag-ibig ang siyang magiging sandigan ng aking tagumpay. Paalam. Diyos na mahabagin, huwag mo pong itulot na mapahamak si Florante. Patnubayan niyo po siya ng iyong mapagpalang kamay. Kinabukasan, ang hukbong patungo sa Crotona ay handang-handa na. Ang mga kawal at si Florante kasama si Menandro ay tumungo na sa Crotona. Yan ang Crotona, Menandro. Kailangan magsipaghanda na tayo. Gawin natin bigla ang pagsalakay upang malito ang mga kalaban. At gaya ng kanilang plano, tila limbas na nagsisilakay sina Florante at Menandro. Sugod mga kasama! Sumara sa pagdaluhang nila Florante, ang mga Mora ay nagulo at hindi matutuhan ang gagawin. Kaya paglaban ang lahat. Kung ako ang inaanap mo, magpakatatag ka na. Mayabang na general. Ikaw pa lang sinasabi, Osmalik. Masusubukan ko ang tapang mo. Nagtagumpay na sila sa laban, kaya nagsimula na silang maglakbay upang makauwi sa Albania. Subalit, General, may liham po galing kay Haring Linceo. Salamat. Ano ang sinabi, Florante? Pinapauwi na ako sa Albania at iwan ko raw sa iyo ang hukbo. Paalam mo na, Menandro. Uwi muna ako sa Albania. Aalis na ako. Nakarating na si Florante sa Albania, ngunit Ano ang ibig sabihin nito? Hindi nyo ako sa Kinakalungkot namin, General. Si
subalit kayan ang pinagutos sa amin ng hari. Sa laki ng kanyang pagkamangha ay kinulong siya sa isang madilim na bilangguan at dito niya nabatid ng Magandang gabi, inutil na General. Kumusta naman ang iyong kwarto? Maganda ba? Adolfo, bakit nasa iyo ang sentrong korona? Taksil ka! Paano nagawa iyan ng sarili mong bayan? Nasaan ang hari at ang aking ama? Florante, kawawa ka naman at nahulog ka sa aking bitag. Alam mo na pinagbutan ko lang naman ang iyong ama at hangal na hari dahil hindi na ito nararapat mamuno dito sa Albania, mga walang utak. Pakawalan mo ako dito. Pagbabayaran mo ito ng mahal. Adolfo, ngunit hindi ko lubos maisip kung paano naging hari ang isang duwag. Pagkalipas ng 18 araw ay inilabas siya sa piitan, subalit saan niyo ako dadalhin? Ikaw ay isang bilanggo. Ang atol sa iyo ay igapos sa madaling na gubat. At kailan pa siya nagkaroon ng kapangyarihang humatol? Gaya ng aking sinabi noon. Siya ang hari ngayon at di matatanggal ang pagkakasalanan niya, si Prinsesa Laura. Ano? Kailangan ninyo ako? Papatunayan ko na hindi ako karapat-dapat mamuno si Adolfo. Huli ka na! Wala ka nang magagawa at sa palagay ko, ito ang iyong katapusan. Nalaysay ni Florante ang kanyang buhay mula pagkabata hanggang lumaki, ang mga nangyari sa kanya at kung paano siya nakapunta sa gubat. Masimuluot pala ang iyong pinagdaanan ng iyong buhay, Florante. Yaman na talos ko ang iyong buhay. Pakinggan mo naman ang aking kapalaran. Ikaliligaya kong mabatid, kaibigan. Florante, ang Aladin ng iyong binabanggit na bagtong sa Persia ay ako. At katulad ni Florante, ikinwento ni Aladin ang dahilan kung bakit siya'y napunta sa gubat. Noong kailan ikay ng marito? Iyong iniwan ng Albania at Ibo? Ikay nasa gitna ng digmaan. Kaya sa iyong pag-uwi, ano ang dahilan? Ako, sandali. Ito ang aking kapaliwanagan. hindi pa siya tapos magsalita ay susugaban siya ng mga kawal. Ama ko, ano ang ibig sabihin ng lahat na ito? Isa ang taksil, sukob, katuwad ng girero. Kung si Plirida ang dahilan ng kataksilan mo, hindi maagawa nga ang sinta. Tama na ang satsat kung ayaw mong masaktan. Ako ang pinuno ng Persia. Yan ay aking karapatan. Hala, sige, kulong yan sa gitna ng kawalan. Samantala sa kabilang banda sa Etolia, May liyang aling kay binibining Laura. Kay Laura, tama nga ang hinala. Nakalang tama nga ang hinala niya, inutusan ni Menandro ang hukbo. Nilusob nila ang Albania upang patayin ang mga taksil. Subalit, ginamit ni Adolfo ang pagkakataon na ito upang dalhin si Laura sa malayong lugar. habang nagkakagulo ang mga tao sa Albania, tumakas si Adolfo kasama si Laura. Bitawan mo ako! Tulong! Bitawan mo ako!
Pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Ako ay si Florida. Maraming salamat, Florida. Kung hindi dahil sa iyo, naituloy ni Adolfo ang kanyang masamang balak. Siya nga pala, ako si Laura. Malagayang loob ang dalawang dalaga at sansi na rin ang pangyayari. Isinalaysay nilang pareho ang kani-kanilang karanasan bago ang pagkakataong iyon. Sa ibang bahagi naman ng gubat ay naroon pa rin si Florante at Aladdin. Tuluyang nag-uusap ang dalawa hanggang sa Nang gabi ngayon, ay nilisan ko na ang Persia at nilakbay ang madilim na gabi. Hintay! Wala ka bang naririnig? Oo nga, Tina ang ating pakinggan. Di yata't si Laura ang narinig ko. Laura! O aking Laura! Florante? Florida! matapos ang napakatagal na panahon. Nagkita ng muli si Florante at Laura, si Aladdin at Freda. Tila ay walang salitang makakapagpaliwanag sa kanilang siya. Natagpo nilang muli ang isa't isa matapos madaanan ang napakahirap at lungkot na landas. Tos ka na sa panganib. Oo, isa ay kat. Nabagtog sa prinsesya ay ako. Sinunguan ko, isa na si General Osmic. Ang pangyayari, sinalaysay nilang parero. Ang narinig ko. At kasama niya ang mutyang kong si Peldrin. Hoy, si Florante, mabuhay! Musmos pa lamang si Sino ka? Ang Ha? Oo, ako ba? Ako mauna? Oo, ikaw mo. Ba't may Laura Eter? Sinabi mo ba to? Oo, kanina. Ano ba sinya yan? 6? Kanina. Ay, ulit. Ulit ko pa dyan. Nasa ka. Na ng malawak na gubat, matatagpuan na, susuka ako.